babagay sa imburnal. Ang mga basurerang katulad mo, walang lugar sa mundong ito. Nakakadiri ka, kaya dyan ka. Magsama kayo ng mga nabubulok na basura. Pweh! Magbabayad kayong lahat. Maghihiganti ako. Pagbabayaran niyo ang lahat ng kasalanan ginawa niyo sa amin. Sisiguraduhin ko. Pagsisisihan niyo kung bakit ginawa niyo to sa pamilya ko. Merong aswang. Nakatago labang sila sa dilim. Naghihintay na tawagin. Nag-aabang kung kailan sasalakay. Hindi sila nawala. Nasa paligid lang natin sila. Nagmamasid. Sa kabilugan ng buwan, mas nagiging malakas sila at mapaghanap. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Lolo Ambrosio! Dito po sa bandang to! Marami pong mapapakinabangan! Mga lata at karton po! Talaga po? Sandali lang at pupunta ako dyan. Jackpot tayo nito, Lo! Marami tayo mapagbebentahan para pambili na rin ho tayo ng gamot nyo. Salamat naman sa Diyos, Apo. Hoy! Umalis nga kayo dyan sa daraanan namin! Nakaharang yung bulok niyong kariton eh! Pasensya ka na, Mama. Pasensya na! Malalate na ako oh! Umalis nga kayo sabi dyan! Sandali lang. Itatabi lang namin yung karito namin. Mang Domeng, sagasaan niyo yung kariton! Mama? Sagasaan mo sabi kung ayaw mong ipatanggal kita kay Daddy bilang driver ko? Opo, Ma'am. Wag! Diyos ko, ang karito natin, Apo. Ma'am, bakit yun naman ginawa yun? Yan ang bagay sa inyo, mga hampas lupa! Sumusobra ka na. Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo. Kung tutuusin, hindi ka naman talaga namin naaabala dahil ang lawak-lawak ng kalsada. Aba, nangangatwiran ka pang basurera ka? Siguro naman, kilala mo kung sino ako, di ba? Ako lang naman ang anak ng mayor sa lugar na to. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi ko nakakalimutan kung sino ka. Pero hindi naman yata makatarungan ang ginawa mo sa karito namin. Talagang pinapainit mong ulo ko, ha? Halika nga dito! Bitiwan mo ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Bitiwan mo ka po ko! Bitiwan mo ka po ko! Aray ang likod ko! Walang iya kang matanda ka! Buisit ka! Domeng! Turuan mo ng leksyon ng matandang yan! Lolo Ambrosio, hinampas niyo po si Maria ng tungkod mo. Tama lang yun sa kanya. Wala kang karapatang saktan ng anak ni Mayor! Huwag! Itigil mo yan! Huwag mong sasaktan ang lolo ko! Sige, Domeng! Kasliguhin mong matandang yan! Bigyan mo ng leksyon! Sige, hampasin mo pa ng kahoy! Tama na sa amin yan eh! Lolo Ambrosio! Sige, Domeng! Pag-ampas sa lolo ko! Tama na! Lolo! Sakit ang tawag ka. Diyos ko! Dumudugo na ho yung mukha niyo, Tilong! Tama na sabi! Mga walang hiya kayo! Wala kayong awa kahit sa matanda! At saan ka pupunta, ha? Hindi pa ako tapos sa'yo.
Huwag na kayong magpapakita pa sa akin dahil nakakadiri kayo! Lolo, kayong inaalala ko. Ayos lang ba kayo? Huwag mo ko alalahanin na po. Kaya kong tiisin ang sakit. Bye, mga hampas lupa. Sa susunod kasi, matuto kayong lumugar kung saan kayo nararapat. Tayo na, Domeng. Kailangan ko pang mag-disinfect ng katawan. Ew, nakakadiri. Puno ng galos ang katawan ng lolo ni Julia. Samantalang si Julia naman halos hindi makilala dahil sa puno ng putik ang kanyang damit at ang kanyang muka dahil sa pagkakasubsob sa kanya ni Mariel sa putik. Kilala si Mariel sa lugar nila bilang maarte, mapangutya at mapangmataas. Bunsong anak ito ng kanilang mayor kaya sobrang spoiled kahit wala na sa lugar. Malungkot na pinulot ng lolo ni Julia ang mga nadurog na ritaso ng kanilang kariton kahit ang mga basurang nakolekta nila ay hindi rin mapapakinabangan pa. Kaya mabigat ang loob nilang bumalik sa kanilang dampa na matatagpuan sa gilid ng bakawan. Doon lang kasi sila pwedeng magtirik ng isang maliit na dampa dahil wala naman silang sariling lupa. Kaagad na ginamot ni Julia ang sugat ng kanyang lolo bago magpaalam na pupunta siya sa sentro upang dumiskarte ng kanilang makakain. Maraming salamat po, Aling Magda. Malaking tulong na po itong 100. Ay, walang anuman, Julia. Basta kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ay, gusto mo ba'y dagdagan ko pa yan? Naku, huwag na po. Ito lang naman yung komisyon ko sa paglalako ng isda. Huwag kang mahiya. Ay, dadagdagan ko na yan. Gagawin ko ng 500. Ay, para maibili mo ng gamot ang lolo mo. Abay, balita ko. Nagpang-abot na naman kayo ng anak ni Mayor. Oo nga po eh. Sinira ho yung karito namin. Ay, balasubas talagang batang yon. Manang-mana sa pinagmanahan niya. Mabuti na lang yung nakatatan ng kapatid. Abay, medyo maayos ang landas na tinatahak. Ay, babait yun. Palagi yung nagpupunta rito upang bumili sa akin ng tuyo. Kumakain ho ng tuyo? Akala ko lahat sila maarte. Ay, ibahin mo si Gilbert. Mahilig yun sa mga pagkaing nabibili dito sa palengke. Ay, sayang galag. At wala siya rito ay nasa Maynila na. Eh, pero balita ko, uuwi kasi fiesta dito sa atin. Bahala po sila. Alis na po ako, Aling Magda. Ay, bago ka umalis, heto na ang 500. Dalhin mo na rin itong maruya para sa Lolo Ambrosio mo. Aling Magda, maraming salamat po talaga. Napakabait niyo po sa akin. Ay, sino pa ba naman ang magtutulungan, Apo? Kundi tayong nasa laylayan ng lipunan. Napangiti na lamang ng matamis si Julia kahit paano'y naibsan ang kanyang problema kung saan kukuha ng pera. Mabait talaga sa kanya si Magda. Matanda na ito pero patuloy pa rin sa pagtitinda sa palengke. Malaki rin ang pwesto nito. Wala rin itong pamilya. Nag-iisa na lamang sa buhay. Kaya minsan naisip ni Julia, kaya marahil malapit ang loob nito sa kanya dahil wala itong apo o kaya anak. Pagkaalis ni Julia sa palengke, dumiretso sa butika upang bumili ng gamot. Pauwi na siya nang makita niya ang isang nakapaskil na tarpaulin sa plaza tungkol sa mga darating na activity sa piyesta. Sinong magiging mutya ng Santa Barbara ngayong taon? Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas, may magandang mukha, talento at kumpiyansa, magpalista na. Malaking cash prize ang naghihintay sa mananalo. 25,000? Ang laki na nun. Marami na akong mabibiling gamot ni Lolo Ambrosio. Kaya lang, pasok kaya ako?
Baka pagtawanan lang ako eh. Gusto mong palista? Ha? Ako si Gilbert Romano, anak ni Mayor Romano. Siya yung ikinikwento ni Aling Magda kanina. Ibang-iba nga ang aura niya sa kapatid niyang si Mariel. Miss, natigilan ka na. Ayos ka lang ba? Oo naman. Sige, aalis na ako. At sandali lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Julia, Nice to meet you. Ulya, teka. Hindi ka ba magpapalista? huwag na. Ang totoo niyan, tinitingnan ko lang. Hindi naman ako interesado magpalista. Hindi, open naman ito sa lahat. Isa pa, you already meet all the qualification ng hinahanap nila. Ano? Maganda ka, matangkad, balingkinitan, maputi. Kaya anong hadlang sa'yo para sumali? Wala akong perang panggastos. Di ba magastos kapag sumasali sa ganyan? I'll help you. Tutulungan mo ko? Oo, tutulungan kita. Pero bakit? Kasi alam kong deserving ka. Ganito na lang. Pumunta ka sa barangay huli ninyo, hanapin mo si Eti. Siya yung mag-aayos ng mga aplikanta. Magpalista ka doon tapos sasabihan ko siya na asukasuyin ang mga kailangan mo sa pageant. Pag-iisipan ko. Hindi makapaniwala si Julia na aalokin siya ng tulong ng kapatid ng taong nambuli sa kanya. Naguguluhan tuloy siya kung tatanggapin niya ba ito o tatanggihan. Pero kapag naisip niya ang premyo, kung sakaling mananalo siya nanghihinayang naman siya na huwag sumali. Pagkarating niya sa kanilang dampa, naabutan niya ang kanyang lolo, pilit na tumatayo upang magpainit ng tubig sa kanilang lumang takore. Lo, ako na po dyan. Hindi na dapat po kayo tumayo. Lamog po yung likod ninyo eh. Ulya po, ayoko na kasing abalahin ka pa. Kaya ko lumang magsiga ng apoy upang makainit ako ng tubig. Hindi naman ako maaano. Alam ko naman po na kaya nyo. Pero binugbog po kayo ng tauhan ni Mariel. Kaya hindi po dapat kayo kumikilos muna. Ay, sama talaga ng ugali ng batang yon. Paano na tayo nito ngayon, Apo? Medyo matatagalan bago tayo uli magkaroon ng kariton. Ako na lang po muna ang mamumulot ng basura, Lo. Dito ka lang po muna sa bahay. Hindi naman yata pwede yan, Apo. Ayokong iasa sa'yo ang lahat. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kayang-kaya ko na po to. Sandali lang po. Heto na po yung gamot mo. Abay, medyo marami ito, Apo. Saan ka nakakuha ng pera? Tinulungan ko po si Aling Magda sa pagtitinda. Tapos, binigyan niya po ako ng 500 bayad. Abay talaga ni Magda. Minsan nahihiya ako sa kanya dahil madalas niya tayong tinutulungan. Ako nga rin po, Lo. Kaya hanggat maaari, kapag nakikita kong kailangan niya ng tulong sa palengke, tinutulungan ko na rin po siya. Lumipas pa ang mga araw. Si Julia ay kumilos ng lahat ng gawain sa kanilang dampa. Kahit gusto siyang tulungan ng kanyang lolo, hindi niya ito pinapayagan. Sinubukan niyang manguha ng mga kahoy na maaari niyang gamitin sa pagkukumpuni ng panibagong kariton. Ngunit hindi sapat ang mga iyon dahil kailangan niya pa ng ibang materyales katulad ng pako at iba pa. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nagising, nagtungo sa basurahan malapit sa paaralang pinapasukan din niya. Balak niya kasing mamasura muna pagpasok niya sa paaralan. Ngunit hindi pa man nangangalahati ang sakong dala-dala niya nabigla siya nang biglang tumilapon iyon sa may kabilang kalsada. Ano? Hindi mo pa talaga inilalagay sa lugar yung pagiging dukha mo, no? Pati dito sa school ay binabandera mo yung pagiging basurera mo? Wala ka bang kahihiyan? Ano bang problema mo sa akin, Mariel? Hindi naman kita pinakikialaman. Kung naaalibadbaran ka sa akin, di wag mo akong lalapitan. Sinampal mo ko? Oo, nang matauhan ka.
Ang kapal na mukha mong utusan ako? Sino ka ba, ha? Bukod sa pagiging hampas lupa't basurera mo. At ano tong nababalitaan ko, ha? Na nakikipag-usap ka kay kuya ko? Wala ka na ba talagang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo? Siya ang lumapit sa akin para kausapin ako. Ang kapal! Ang kapal! Sobra! Grabe! Narinig niyo ba yon? Ang kuya ko raw ang lumalapit sa kanya! Totoo ang sinasabi ko. Wala akong intensyon na kausapin ang kuya mo. Binuhusan mo ako ng basura galing sa... Oo! Basura yan galing sa imbornal. Sige pa, Mang Domeng. Buhusan mo pa siya ng basura. Ano ba? Tama na! Ang baho! Tama na! Tigilan niyo na yan! Ano ba? Julia, my dear. Natauhan ka na ba sa pagiging ilusyonada mo? Sumusobra ka ng babae ka. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Pero pilit mo akong pinag-iinitan. Oh, well, hindi ko rin alam. Siguro, hindi ko lang talaga kayang makita ang katulad mong basura na pakalat-kalat lang sa kung saan. Walang iya ka. Huwag mong tatangkain. Saktan si Ma'am. Ano ba? Bitiwan mo ko. Julia, matuto kang lumuga dahil hindi mo ako magagawang saktan. Isang pitik ko lang ng daliri ko. Mawawalan kayo ng tirahan ng lolo mong hukluban. Hayop ka! Napakasama mo! Oo, masama talaga ako. Diyan ka nababagay sa imbornal. Ang mga basurang katulad mo, walang lugar sa mundong ito. Nakakadiri ka, kaya diyan ka. Magsama kayo ng mga nabubulok na basura. Walang iya ka! Walang iya kayo! Bagay sa'yo ang itsura mo, Julia. Di ba yan naman ang gusto mo? Ang mamulot ng basura? Kaya ayan, lumangoy ka sa imbornal na puno ng basura. Pikit matang umahon si Julia mula sa mabahong imbornal habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ni Mariela kasama ang mga kaibigan nitong nanunood at kumukuha ng video habang siya ay binubuli ng babae. Bawat taong napapadaan sa kinaroroonan niya napatatakip ng ilong dahil masangsang ang amoy nito mula sa mga basurang kumapit sa kanyang katawan. Wala nang nagawa si Julia kundi ang bumalik sa kanilang dampa. Ngunit bago siya umuwi ay dumaan muna siya sa dagat upang doon magbanlaw. Ayaw niya kasing makita ng kanyang lolo ang ganung kalagayan dahil alam niyang mag-aalala ito. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahan nito. Pagkarating niya sa kanilang dampa, magtatanghali na naabutan niya ang kanyang lolo na kasalukuyang naghahablos ng talbos ng kamote at kasag na siguradong nahuli nito sa mga bitag sa bakawan. Lo, di ba sabi ko naman sa inyo, huwag ka munang kikilos. Apo, kaya ko na. Maayos ng pakiramdam ko. Isa pa, masasayang ito mga kasag kung hindi ko papandawin sa bitag na itinanim ko sa bakawan. Kayo na nga pong bahala. Basa ka yata. Naligo ka ba sa dagat? Opo, malinaw po kasi ang tubig sa dagat ngayon. Kaya naisipan ko pong maligo muna. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Apo? Ho? Wala ho, Lo. Sinaktan ka na naman ng anak ni Mayor. Lo, huwag niyo na pong intindihin yun. Mukhang hindi talaga magbabago ang anak na yan ni Mayor, ano? Ang sama talaga ng ugali niya. Wala na po yata ang balak na magbago. Papasok na po muna ako sa loob. Magbibihis lang po ako. Hindi na kumibo pa si Ambrosio. Sinundan na lamang nito ng tingin ang apo. Papasok sa loob ng damba. Lumipas na rin ang tanghalian. Hindi kumilos upang pumasok sa paaralan si Julia. Kaya malakas ang kutob ni Ambrosio na mukhang nagpang-abot na naman ito sa anak ni Mayor Romano.
napabuntong hininga na lamang ng malalim ang matanda dahil mukhang ang kanyang apo ay palaging punterya ng kasamaan ng anak ng kanilang mayor. Samantala, kinabukasan ng Sabado, pumunta si Julia sa palengke upang tulungan si Magda sa pagtitinda upang kahit paano'y may pera siyang maiuuwi. Pero bago siya tuluyang pumunta sa pwesto ng matandang babae, ipinakilo niya muna ang mga nakalakal niyang mga bote. Papalabas na siya ng talyer ni Ismi nang biglang may tumalsik na putik sa kanyang damit galing sa mga uka ng lupa na natipunan ng tubig ulan, kaya naman nadumihan ang kanyang kulay puting damit. Oops! Sorry! Nandiyan ka pala, Julia. Hindi ka namin napansin. But don't worry. Bagay naman sa'yo eh. Mukha ka ng taong grasa. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Bakit ba kahit saang lugar ako magpunta ay nandun ka? Malamang. Iisang lugar ang tinitirhan natin, Mariel. Tama! Iisang lugar lang tinitirhan natin. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Lumayas ka. Kasama ang lolo mong mukhang aswang. Huwag na huwag mong pagsasalita ng ganyan ng lolo ko. Insultuhin mo na ako't lahat. Huwag mong idadamay ang lolo ko. Oh? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige! At ipapadampot kita. Gusto mo ba yon? Ang sama-sama talaga ng ugali mo. I know, right? Domeng, paandarin mo ng sasakyan. Sumasakit ng mata ko eh. Dahil sa ampas lupang basurerang babaeng to. Walang hiya ka talaga. Oh, wait! Heto oh. Tinapunan mo ko ng mga basura. Oo, dahil di ba, nangangalakal ka naman ng basura? Kaya yan, tulong ko na sa yan. Bye, Julia! Walang hiya ka. Akala mo hindi ako gaganti, ha? Heto ang putik. Ibabato ko sa iyong maldita ka. Shit! Pinatong mo ko ng putek! Butit hindi pa kami nakakaalis na visit ka! Gagantihan kita! Hindi ako makapapayag na hindi ako nakakaganti! Nanggagalaiti sa galit si Mariela habang panay ang sigaw nito sa driver. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Lihim namang natatawa si Julia, lalo na nang makitang sapul sa muka ni Mariela dahil sa putik na ibinato niya rito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, dumiretso siya sa pwesto ni Magda. Natuwa naman ang matandang babae nang makita siya, ngunit kaagad ding napalitan iyon ng pag-aalala nang mapansin ang itsura ni Julia. Puno ng putik ang suot nitong damit. Oy, anong nangyari sa'yo, Julia? Ay bakit puno ng putik ang damit mo? Yung anak mo ni Mayor, pinagdiskitahan na naman ho ako. Ay, sumusobra na talaga ang anak na yan ni Mayor Romano. Hindi ka na talaga magawang tigilan. Gustuhin ko man pong saktan at labanan siya. Palagi po siyang may kasamang mga tauhan eh. Ay, sa bagay, ang mga taong katulad niya ay takot sa sarili nilang multo. Ay, huwag kang mag-alala, Julia. Makakaganti ka rin sa babaeng yun. Salamat po, Aling Magda. Alam kong hindi maganda ang magtanim ng puot sa puso. Pero sumusobra na po talaga si Mariel. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasamaan ni Mariela, patuloy naman sila sa pagtitinda ng mga isda. Masaya si Julia dahil malaki ang naibenta ni Magda, kaya medyo malaki-laki rin ang ibinayad dito sa kanya. Masayang masaya si Julia habang pauwi sa kanilang bahay. Hindi niya alintana ang putik sa damit. Ang mahalaga ay maipakita niya sa kanyang lolo ang binili niyang kalahating litsong manok na sa baldika. Minsan lang silang makakain ng masarap, kaya sigurado siyang matutuwa ang kanyang lolo. Ngunit malayo pa lamang siya sa kanilang damba. Biglang kinabahan si Julia, lalo na nang makita niya nagkalat sa lupa ang kanilang mga kaldero.
Ang nag-iisa nilang baboy ay nakawala sa kulungan, nakahandusay sa lupa, duguan. Patakbong pumasok si Julia sa loob ng damba. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla nang tuluyan siyang makapasok sa loob. Lolo! Oh, Diyos ko! Nakahandusay siya sa lupa at tumutugo ang ulo niya. Lo, anong nangyari? Sino may gawa nito sa inyo? Lolo! Mga tauhan ni Mariel, ang anak ni Mayor. Sumugod sila dito. Sinira niya ang mga tanim natin. Pinatay niya si Bodigang, nag-iisa nating baboy, Apo. Walang iya siya! Magbabayad sila sa ginawa nilang ito, Lo! Dadaling ko po kayo sa ospital, Lo. Kailangan niyo pong magamot. Apo, wag na. Gastos lang yan. Wala tayong pera. Hindi ko na rin kaya, Apo. Lo, hindi! Huwag mo sabihin yan! Hindi ko kakayanin kapag nawala ka, Lo! Huwag niyo po akong iwan! Lolo! Lo, huwag niyo akong iwan! Apo, Ikaw na lang ang meron ako! Apo. Mahal ka ni Lolo. Pasensya na. Hindi ko na magawang samahan ka pa. Hindi ko na kaya, po. Lolo! Tandaan mo, mahal na mahal ka. Hindi! Lolo, Ambrosio! Lolo! Huwag mo pong ipipikit ang mata mo, Lolo! Huwag! Dadaling kita sa ospital! Mabubuhay ka, Lo! Hindi! Lolo! Lolo! Magbabayad kayo lahat! Maghihigantay ako! Pagbabayaran niyo ang lahat ng kasalanan ginawa niyo sa amin! Sisiguraduhin ko! Pagsisisihan niyo kung bakit niyo ginawa ito sa pamilya ko! Pumailan lang ang palahaw na iyak ni Julia sa buong kabahayan, lalo na nang tuluyang lagutan ng hininga ang kanyang lolong si Ambrosio. Halos mabaliw ang dalaga dahil sa sakit ng pagkawala niya. Nalaman ng mga tao ang malagim na sinapit ng kanyang lolo, ngunit tikom ang mga bibig nila dahil sa takot kay Mayor Romano. Namatay si Ambrosio dahil sa multiple injuries dulot ng latigo. Inilibing din kaagad si Ambrosio at sa tulong ng mga tao sa kanilang baryo, na ilibing naman ito ng matiwasay. Ano nang balak mo ngayong gawin, Julia? Gusto ko pong pagbayarin si Maria sa kahiyupang ginawa niya sa lolo ko. Magsasampa ka ng kaso. Gustuhin ko man, Aling Magda. Ngunit alam kong walang mangyayari. Lalo na tao ni Mayor ang chief ng pulis dito sa bayan natin. Tama ka. Halos lahat ng nasa munisipyo ay tao niya. Mahihirapan kang magsampa ng kaso. Ay baka mamaya pag initan ka palalo. Gusto ko pong kumanti, Aling Magda. Kahit sa anong paraan. Basta makaganti lang po ako. Ay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto mo bang doon na sa akin tumira? Mag-isa lang ako sa buhay. Delikado rin sa isang dalagang katulad mo ang manirahan pa sa bahay ng yumao mong lolo. Ayos lang po ako, Aling Magda. Nakakahiya po kasi. Ang dami niyo na pong tulong na ibigay sa amin ni Lolo noon. Huwag ka nang mahiya. Lumipat ka na sa bahay. Tutulungan na kitang maghakot ng mga gamit mo. Napayakap si Julia kay Magda at napaiyak kahit na wala ang kanyang lolo. Kahit paano'y meron pa rin taong nais na tumulong sa kanya. Nang araw din yun, kinuha niya ang kanyang mga gamit sa dampa nila ng kanyang lolo. Dinala rin niya ang ilang gamit ng kanyang lolo, lalong-lalo na ang baol na palagi nitong iniingatan. Naruroon ang mga luma nilang litrato,
Pagkarating niya sa bahay ni Magda, napangiti siya. Maaliwalas at konkreto ang bahay. Malaki rin para sa isang taong nakatira lamang doon. May 3 kwarto, malawak na sala at kusina. Kumpleto rin ang appliances. Magiliw siyang tinanggap ni Magda at dinala sa isang malaking bakanting kwarto. Eto ang magiging silid mo, Julia. Sana'y maging komportable ka dito. Maraming salamat po, Aling Magda. Sa totoo lang po, mas malawak pa po ito sa bahay namin ni Lolo. Gusto kong maging komportable ka rito sa bahay. Ituring mo na rin itong sayo. Maraming salamat po. Hayaan niyo po. Masisipagan ko po ang pagtulong sa iyo sa pagtitinda sa palengke. Ay, batang ito, oo. Huwag mong alalahanin yon. Ang isipin mo ngayon ay ang pag-aaral mo. Ilang araw ka nang absent. Matatahimik lang po ako, Aling Magda. Kung naiganti ko na ho ang Lolo Ambrosio ko. Gusto mo ba talagang gumante? Opo. Gustong-gusto ko pong kumante. Nakita ni Julia ang bahagyang pagngiti ni Magda sa kanya. Iniwan din agad siya ng matanda sa loob ng kwarto at mag-isa na lamang siya doon na nag-iiyak. Lumipas ang ilang oras, nagpa siyang lumabas ang dalaga. Kaagad niyang hinanap si Magda. Naabutan niya ito sa labas. Habang nakatanaw sa bilog na buwan, kaagad niya itong nilapitan. Aling Magda, pasensya na po. Ngayon lang po ako lumabas ng kwarto. Ayos lang yun. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Naku, nakakahiya naman po. Sana po tinawag niyo po ako para natulungan ko po kayo. Julia, wag mo nang alalahanin pa yon. Sanay akong gumawa ng gawaing bahay. Ilang dekada na akong mag-isa sa buhay. Bakit po pala hindi ka na nag-asawa, Aling Magda? Dahil sa isang malalim na dahilan, Julia. Ikaw, yung sinabi mo sa akin kanina, gusto mo ba talagang gumante? Opo, dahil pinatay nila ang lolo ko. Gaganti ho ako. Kahit na ano gagawin ko, makaganti lang sa kanila. Gusto mo bang tulungan kita? Po? Paano naman po? At anong tulong? Magagawa kitang tulungan, Julia. Yon ay kung papayag ka sa paraang sasabihin ko. Opo, papayag po ako. Halika, sumunod ka sa akin. May ipapakita ako sa iyo. Bagaman may halong pagtataka, sumunod na lamang si Julia sa matandang si Magda. Pumasok siya sa isang bakanting kwarto na katabi lang ng silid na inuukupan niya. Laking gulat niya nang makita na puno ito ng mga libro, parang isang maliit na library na nagtatago ng lihim. Sa silid, may mesa at 2 upuan. Umupo si Magda sa isa. Dahan-dahang binuklat ni Magda ang isang itim na libro. Nang makita ito ni Julia, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kakaiba ang itsura ng aklat. Ang aklat na ito ay tila ba lumang balat ng hayop at ang mga teksto sa loob ay kakaiba. Halos hindi maintindihan. Hindi niya maiwasang titigan si Magda nang may pagtataka sa kanyang mga mata. Anong uri po ito ng libro, Aling Magda? Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong libro. Pamana pa ito sa akin ng kanununuan ko. Ito ang magiging daan ng iyong paghihiganti, Julia. Ho? Teka po. Aklat po ba ito ng pangkukulam? Parang gano'n na nga. Kapag natutunan mo ang mahalagang aral ng itim na aklat, magagawa mong utusan ng mga alagad ng dilim, katulad ng mga aswang. Aswang?
Aling Magda, nagbibiro po ba kayo? May aswang po ba sa panahon natin ngayon? Merong aswang, Hulya. Nakatago lamang sila sa dilim. Naghihintay na tawagin. Nag-aabang kung kailan sasalakay. Hindi sila nawala. Nasa paligid lang natin sila. Nagmamasid at sa kabilugan ng buwan, mas nagiging malakas sila at mapaghanap. Nakakakilabot naman po yun, Aling Magda. Pero kapag natuto po ba ako, magagawa ko talagang mautusan ng mga alagad ng dilim? Magagawa po nila akong tulungan sa paghihiganti ko? Oo, at tamang-tama. Dahil kabilugan ngayon ng buwan, mas mapapadali ang pag-aaral mo ng itim na orasyon. Susubukan ko po. Sigurado ka na ba talaga? Baka magsisi ka sa huli. Hindi ko po pagsisisihan na magantihan ng taong nambuli sa akin at ang dahilan kung bakit namatay ang Lolo Ambrosio ko. Desidido si Julia na matuto ng mga aral ng isang mangkukulam. Kaya naman, hindi na nag-atubili pa si Magda. Tinuruan niya si Julia. Noong unay, hirap ang matanda na sanayin ang dalaga. Pero dahil sa determinasyon ni Julia ay unti-unti itong natuto. Katulad ng orasyon, kulam. Napapasunod ng mahabang uri ang mga nilalang ng dilim. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging maalam si Julia patungkol sa kaalaman ng librong itim. Isang araw, habang papasok si Julia sa kanyang klase, hinarangan siya ng grupo ni Mariela. Hi, Julia! Ngayon lang yata kita nakita dito sa school. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang Lolo Ambrosio mo? Nananadya ka ba talaga? Ako? No way! Alam mo ikaw, kahit kailan ang dumi ng utak mo, no? Wala naman akong ginagawa sa'yo, girl. Ikaw tong pakalat-kalat na parang basura dito sa campus. Tapos sa akin ka galit? Akala mo ba, hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ko? Ha? Hey! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sinabi sa akin ng lolo bago siya malagutan ng hininga. Wala ka talagang pusong babae ka. Maghintay ka lang. Dahil mas malala pa sa sinapit ng lolo ko ang sasapitin mo. Tinatakot mo ba ako, ha? Akala mo naman matatakot ako sa'yo? Pineta apes dulces ad florem bocantes. Ay! May mga bubuyog! Ay! Kinukuyog nila ako! Naku! Si Mariel kinukuyog na napakaraming pupuyog! Saan kaya mamupuyog na yan? Tulungan natin kawawa naman! Baka mamatay siya! Help! Tulungan niyo ako! Kulang pa yan sa ginawa mo sa lolo ko. Kaagad na tumulong ang mga tao. Itinaboy ang sangkaterbang mga bubuyog. Nawala naman ng malay si Mariela na noon ay puno ng kagata. Kaagad naman siyang isinugod sa public hospital sa kanilang bayan. Labis naman ang pagtataka ng mga tao kung saan nanggaling ang mga bubuyog na yun. Samantala, tuwang-tuwa naman si Julia nang makauwi sa bahay ni Magda. Kaagad naman itong napansin ng matanda, kaya agad niya itong tinanong kung ano ang dahilan ng kasiyahan nito. Ginawa ko yung orasyon na natutunan ko sa itim na aklat. Kumana siya, Aling Magda. Kinuyog ng mga bubuyog ang walang hiyang si Mariel. Kaya hayon, isinugod siya sa ospital. Kamangha-mangha ang galing mo, Julia. Nagawa mo agad ang orasyon nang walang kahirap-hirap. Kulang pa ho ang nangyari sa kanya, Aling Magda. Gusto kong manginig siya sa takot at hindi niya nananaising mabuhay pa. Ay. Bakit po, Aling Magda? Wala naman. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na.
Alam kong pagod ka sa maghapon mo sa eskwelahan. Hindi po. May oras pa ho ako para mangalakal po ako ngayon. Pero Hulya, binibigyan naman kita ng pera. Aling Magda, nakakahiya po kasi. Pinapatiran niyo na po ako dito sa bahay ninyo ng libre. Hayaan niyo na po akong gawin ito. Ikaw ang bahala. Basta umuwi ka bago magdilim. Opo, Aling Magda. Katulad ng sinabi ni Hulya, pumunta nga siya sa dam site at nanguha ng basura. May naipon naman siyang bakal at mga karton na maaari niyang ipakilo sa talyer ni Ismi. Bago matiyak na sapat na ang kanyang nakalakal, nagtungo siya sa talyer ni Ismi. Iilang trabador lamang ang natitira doon pero wala sa mga iyon ang pansin ni Hulya. Pagkatapos niyang magpakilo, sa halip na umuwi ay dumiretso siya sa daan patungo sa bahay ni Mayor Romano upang magmanman kung nakauwi na nga ba si Mariel galing sa ospital. Kailangang malaman ko kung nakauwi na ba galing ng ospital ang bruhang si Mariel. Dito ako magtatago sa bandang to. Tanaw at dinig ko ang mga tao sa bakuran nila. Yaya, bilisan niyo nga ang kilos niyo! Ang sakit-sakit na ng mga sugat ko! Ano ba? Ang babagal niyong kumilos! Ang sama talaga ng ugali ng babaeng to. Mamamatay tao ka. Pareho kayo ng ama mong walang hiya. Mariel, ano ba? Huwag mo namang sigawan ang mga katulong. Oh, shut up, kuya! Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. I swear, may sademonyong babaeng yun. Manang, gamutin niyo na lang ang sugat ni Mariel. At ikaw, Mariel, pumasok ka na sa loob ng bahay. Nakakahiya. Dinig na dinig ng mga kapitbahay ang boses mo. Huwag mo nga akong pakialaman. Pareho lang kayo ni Dad. Bahala ka nga sa buhay mo. Alam mo, ang hirap mong intindihin. Oo, sige na. Iwan niyo ako lahat. Ito na ang pagkakataon ko. Aalamin ko ang bawat kilos mo, Mariel. Upang maisagawa ko ng plano ko na paghihiganti sa iyong babae ka. Nagmanman si Hulya sa malaking bahay ng kanilang mayor. Inalam niya ang bawat kilos ni Mariela, kung anong oras ito pumapasok sa silid at kung anong ginagawa bago matulog. Ilang oras din ang tinagal niya roon bago siya umuwi. Malalim na ang gabi nang dumating siya sa bahay ni Magda. Patay na ang ilaw ng buong kabahayan, kaya naisip niyang tulog na ang matandang babae. Kaya naman, dumiretso na siya sa silid kung saan naruroon ang itim na aklat at nagmamadali niyang binuklat ang aklat na kanyang pinag-aaralan. Hetong orasyon na to ang gagawin ko. Vinet Feli Noctes Sanguas Vucat. 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 Ang lakas ng pagkulog at pagkidlat sa labas. Hulya, ano bang ginagawa mo? May ginagawa po akong orasyon mula sa aklat, Aling Magda. Hulya, hindi ka dapat basta-basta umuusal ng mga orasyon mula sa aklat. Baka mamaya, hindi mo magawang kontrolin ng mga ito. Kaya ko na po, Aling Magda. At hindi na po ako makapaghintay na makapaghiganti kay Mariel. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero magdahan-dahan ka sa paggamit ng mga orasyon. Ngunit hindi nakinig si Hulya kay Magda. Ang mga nasa isip niya ay ang makaganti kay Mariel sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang lolo Ambrosio at sa pambubuli nito sa kanya. Samantala, sa bahay naman ni Mariel, nagpasya na sanang matulog ang babae pero bigla siyang napabalikwas ng bangon nang may marinig siyang kalabog mula sa kanyang beranda. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon kahit nanginginig ang kanyang katawan dahil sa takot. Sinong nandyan? Huwag ka magkakamali. Anak ako ng mayor. Walang sino man maaaring manakot sa akin.
Anong tunog yun? Saan galing yun? Sino ka? Lumabas ka dyan! Huwag mo akong tinatakot! Hindi ako natatakot sa'yo! Sino sabi yan eh? Hindi, sa may veranda, may lumabas na isang nilalang na may mahaba siyang dila at may pakpak siya. No! Monster! Daddy! Kuya! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin! Hinihilan niya ako! Bitawan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako! Kuya! Daddy! Help me! Kakapit ako sa veranda! Hindi ako sasama sa iyo! Kuya! Daddy! Mariel! Help! Kuya! Kuya, help me! Anong nangyayari dyan? Kuya! Mariel! Diyos ko! Ang kapatid ko! Inililipad ng kakaibang nilalang! Dinoko siya ng isang halimaw! Isang aswang! Hindi makapaniwala si Gilbert sa kanyang nakita. Tulala siya hanggang sa maabutan siya ng kanyang amang. Nagising lang din dahil sa ingay na nagbumula sa silid ni Mariela. Kaagad nitong tinanong si Gilbert kung ano ang nangyari. Pero nang sabihin ni Gilbert kung ano at sino ang dumukot sa kapatid, muntika na itong sapakin ni Mayor Romano. Wala naman kasing maniniwalang may aswang, lalo na sa kanilang lugar. Kinabukasan, kaagad na pinahanap ni Mayor Romano ang kanyang bunsong anak. Kaagad na napabalitang bumungad kay Julia at Magda. Kalat na sa buong bayan ang pagkawala ni Mariel. Wala naman pong maghihinala na ako ang nagpadukot sa kanya. Anong plano mong gawin sa kanya, Julia? Kagaya ng ginawa niya sa lolo ko. Pahihirapan ko muna siya. Ay, sana lang. Walang makaalam na naririto siya sa bahay ko. Kaya kung hindi, siguradong ipakukulong tayo ni Mayor Romano. Natatakot ho ba kayo sa kanila, Aling Magda? Hindi, Julia. Hindi kailanman ako natakot sa mga tiwaling opisyal na kagaya ni Mayor Romano. Kung ganon, mabuti ho, Aling Magda. Mauna na po ako. Pupuntahan ko pa ang bisita ko. Ngumiti ng matamis si Julia kay Magda bago nito tinungo ang bakanting silid. Sa gitna ng silid ay naroon ang nakagapos na si Mariela. May takip ang ulo nito ng sako. Lumapit dito si Julia saka tinanggal ang sakong nakatalukbong sa ulo ng babae. Kaagad na sumigaw si Mariela pero natigil ito nang bigla itong sampalin ni Julia. Manahimik ka! Ikaw! Walang hiya ka, Julia! Paano ako napunta dito? Nasaan na yung halimaw na dumukot sa akin kagabi? Ako ang nagpadukot sa'yo. Tonta! Hayop ka! May sa demonya ka talaga, no? Humunta ka! Sa oras na makawala ko dito, sisiguraduhin kong susunod ka sa hukay ng lolo mo! Hindi ako makahinga. Ikaw ang isusunod ko sa hukay ni Lolo. Wala kang awa. Pati Lolo na uugot-ugot na hindi mo pinalampas. Sinong kumastigo sa Lolo ko? Sinong inutosan mo? Si Domeng! Hindi ako makahinga! Papatay kitang ulang iyo ka! Lumabang ka ng patas! Pakawalan mo ako dito! Aray! Aray! Ang buko! Sinampal mo na ako nang sasabunot ka pa! Wala kang karapatang utusan ako na lumaban ng patas. Dahil ikaw mismo, madumi ka maglaro. Wala akong ginawang masama sa'yo. Pero palagi mo akong binubuli. Kung ako lang sana ang nasaktan mo, ayos lang. Pero dinamay mo ang lolo ko at napatay mo. Kaya hindi kita mapapatawad. Tama na! Tama na! Kulang pa yan. Kulang pa yan. Pakawalan mo ako dito, Julia! Sa oras na malaman ni Daddy na
Wala akong pakialam sa tatay mong bruha ka. Ikaw ang may atraso sa akin. Si Domeng. Kaya kayong dalawa, kayong magbabayad. Hanapin niyo si Domeng. Ipagiganti niyo ang lolo ko. Paano mong nauutusan ang mga aswang at ang mga halimaw? Teka, ikaw din bang nag-utos sa mga bubuyog na kuyugin ako? Sino pa ba sa akala mo? Si Dana? Bobo ka ba? Pakawalan mo ako dito, Julia! Magbabayad ka sa ginawa mong to sa akin! Pakawalan mo, sabi ako dito! Magmakaawa ka muna. Never! Tigas talaga ng mukha mo. Mamamatay tao nga naman. Ano ka ngayon? Sinong tutulong sa'yo? You think untouchable ka? Nasaan ang mga tauhan mo ngayon? Pakawalan mo ako! Help me! Tinukot ako ni Julia! May alagad siyang aswang! Saklolo, tulong! Walang makakarinig sa'yo, Mariel. Wala! No! Labis ang tuwa ni Julia nang makita ang hirap na hirap si Mariel. Namumula na rin ang mukha nito, dala ng kanyang pagsampal sa babae. Gulong-gulo rin ang buhok nito. Kinabukasan, parang normal na pumasok sa paaralan si Julia habang nagkakagulo ang mga tao. Sa unang bahagi ng paaralan, kaya naman dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa nag-uumpukang mga tao upang mag-usisa kung ano ang nangyari. Hindi taong gumawa niyan. Tingnan ninyo ang mga estado ng bangkay ni Domeng. Wasak ang sikmura, wala ang lamang loob at walang dugo. Abay, oo nga. Alaya nga doon ang mga tauhan ni Mayor. Aswang daw ang dumukot doon sa bunsong anak. May aswang pa lang ngayon. Sino may sabi? Si Gilbert, yung panganay na anak ng makita daw mismo nito na dinukot ng aswang si Mariel. Tinangait daw ng nilalang na may pakpak. Abay, nakawakwak ano? Ang tindi naman ang galit ng aswang na yun. Sa personal driver ni Mariel. Patay na si Domeng. Naipaghiganti na kita, Lo. Patay na ang kumastigo sa'yo. Pero meron pang isa. Si Mariel. Pahihirapan ko muna siya. Hanggang sa gumapang siya sa pagmamakaawa sa lahat ng kahiyupang ginawa niya sa atin. Julia, Gilbert? schoolmate ka ni Mariel, di ba? Oo. Please lang, kapag nakita mo siya, ipagbigay alam mo kaagad sa amin. Nag-aalala na kasi kami sa kanya. Hindi namin alam kung saan siya dinala ng aswang. Aswang? Oo, kitang-kita ko, Julia. Tinangay siya ng aswang. Tapos ngayon si Mang Domeng. Hayan, natagpo ang patay. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Kung anong kababalagan ang nangyayaring ito sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko ang kapatid mo, ipagbibigay alam ko kaagad sa inyo. Maraming salamat, Julia. Eto nga pala ang flyers. Makikisuyo naman kung pwede. Pakibigay na rin sa mga taong makakasalubong mo. Oo ba? Gagawin ko yan. Napawi ang ngiti ni Julia nang tuluyang umalis si Gilbert kasama ang iba pang tauhan ni Mayor na naghahanap kay Mariela. Kaagad niyang inilagay sa kanyang bag ang flyers na ibinigay ng lalaki. Lumipas ang maghapon, walang ibang usapan ang mga estudyante kundi ang pagkawala ni Mariela at ang pagkamatay ni Domeng. Marami ang nagsasabing aswang ay may kagagawa ng lahat, lalo na't sinabi ni Gilbert na nakita raw nitong isang aswang ang dumukot sa kanyang kapatid. Pagka-uwi ni Julia mula sa paaralan, kaagad siyang dumiretso sa silid kung saan nakakulong si Mariel. Doon niya nasilayan ang takot sa mga mata ng dalaga nang makita niyang pumasok. Isang anyo na noon niya lamang nakita. Ikaw, pakawalan mo ako dito. Marunong ka rin palang matakot. Hindi ako natatakot sa iyong hampas lupa ka. Oh, come on. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata mo, Mariel. Sa oras na makawala ako dito, magpapahit ka.
Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit na may mga alagad ka pang aswang. Talaga? Alam mo, may balita ako sa'yo. Si Domeng, yung loyal mong driver na pumatay sa lolo ko dahil sa utos mo. Ayun, patay na rin. Pinatay ng aswang kagabi. Hindi. Nagsisinungaling ka. Buhay pa si Domeng. Sinungaling ka. Tinatakot mo lang ako. Ayaw mong maniwala? Ayan, tingnan mo ang mga larawan mula sa balita. Tingnan mo. Hindi. Hindi totoo yan. Eto oh, may mga flyers ako. Mga flyers ko. Oo, hinahanap ka ng pamilya mo. Alam mo ba kung sinong nagbigay sa akin yan? Ang kuya mo. Tinanong niya sa akin kung nakita raw ba kita. Siyempre sabi ko hindi. Ayun, paniwalang paniwala siya na medyo nakonsyensya nga ako eh. Kasi hindi naman kasing itim ng budhi mo ang budhi ni Gilbert. Pakawalan mo ako rito. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko naman ginustong mamatay ang lolo mo. Kasalanan niya yon kasi nanlaban siya. Gusto ko lang namang ipasunog ang bahay niyo. Pero nanlaban siya. Kaya inutusan ko si Domeng na bugbugin na lang ang lolo mo. Napakasama mong tao! Namatay na nga yung lolo ko. Nagawa mo pang sisihin. Natural! Lalaban siya dahil sinisira niyo ang tahanan namin. Anong karapatan ninyo, ha? Anong karapatan ninyo mang-apak na mga maralitang katulad namin? Hindi ko alam. Basta masaya ako na nakikita kang umiiyak at nasasaktan. Pwes ngayon, baliktad na ang pagkakataon. Ikaw naman ang pahihirapan ko! Tama na! Ang sakit ng buko! Aray! Tama na! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka gumagapang sa sakit. Tulong! Tulong! Patuloy na sinasabunutan ni Julia si Mariela. Labis ang galit ng dalaga sa mga sinabi sa kanya ni Mariela tungkol sa lolo niya. Nang magsagawa si Julia ng pananakit sa babae, lumabas siya ng silid. Kita ng mga mata ni Julia ang puot at galit. Maya-maya'y nakita niya si Magda na umiinom ng kape sa may salas, kaya't nilapitan niya ang matandang babae. Naupo sa harap nito. Sa upuan ng matanda, tinitigan bago nagsalita. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo doon. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Magda? Nilamon din ako ng galit at ng puot ko. Naghiganti sa mga taong nakagawa sa akin ng kasalanan. Pero habang tumatagal, hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Dahil puro na lamang galit ang pinapairal ko. Gusto niyo po bang itigil ko na ang paghihiganti ko kay Maria? Kahit na napatay niya ang lolo ko? Hindi ko siya nakikitaan ng pagsisisi man lang, Aling Magda. Sinisisi niya pa nga si Lolo Ambrosio. Ang kapal ng pagbumukha niya. Hula, hindi ko sinabing tumigil ka. Dahil kung yan ang sa tingin mo'y tama para sa'yo. Pero sana, kapag nakamtan mo na ang katiwasayang hanap mo, huwag mong hayaang ilubog ka ng galit mo sa kumunoy ng kasalanan. Mahirap nang umahon kapag napabayaan mo ng sarili mong lunurin ng galit at ng puot. Kayo po ang nagsabi na tutulungan niyo ko. At napakalaking tulong ng ginawa niyong ito, Aling Magda. Kung hindi mo ko tinuruan ng orasyon ng isang itim na mangkukulam, hindi ko mauutusan ng mga aswang na gawin ang lahat ng plano ko. Bahagyang napailing na lamang si Magda. Kahit anong sabihin niya kay Julia, hindi ito nalilinawan dahil puno ng galit at puot ang puso nito. Bulag at bingi ito sa anumang sabihin niya rito. Samantala, kinabukasan, walang pasok sa paaralan si Julia kaya nagpasya siyang pumunta sa palengke upang tulungan si Magda sa pagtitinda. Iniwanan niya si Mariela dahil sigurado naman siyang hindi makakawala doon
Habang naglalakad siya sa palengke, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Gilbert. Magandang umaga sa iyo, Julia. Ganon din sa'yo, Gilbert. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kapatid ko. Si Daddy naman, pumunta sa bahay ng isa sa mga tauhan namin. Bakit? Anong nangyari? Katulad ni Domeng, pinatay din siya ng aswang. Nagtataka nga ako eh. Bakit namamatay lahat ng tauhan namin? Yung mga tauhan na naka-assign kay Mariel. Hindi ko alam. Sige mauna na ako sa'yo. Maraming salamat. Maraming nagsabi sa akin na binubuli ka raw ng kapatid ko. Totoo ba? Wala namang mangyayari kung magdi-deny ako. Oo, araw-araw niya akong binubuli. Bakit hindi mo sa akin sinabi nung una tayong nagkausap? Hindi mo naman problema. Ang problema ng kapatid mo. Isa pa, kahit pa sabihin ko sa'yo, hindi niya naman ako titigilan. I'm sorry. Hindi dapat ikaw ang nagsusorry kung hindi yung kapatid mo. Sige, kailangan ko nang bumalik sa pwesto namin ni Aling Magda. Tinanaw na lamang na binata ang papalayong si Julia. Marahas namang pinunasan ng dalaga ang luhang hindi niya namamalayang tumulo na pala marahil dahil sa unang pagkakataon na may taong humingi ng tawad sa mga pananakit at pangungutya na kanyang dinanas. Pabalik na siya sa pwesto ni Magda. Tinulungan siya nitong magtinda ng isda. Ang iba namang paninday itininda niya. Hapon na nang makauwi sila. Bawat taong kanilang madadaanan, walang ibang bukang bibig, kundi ang gumagalang aswang sa kanilang lugar. Kaya maaga pa lamang ay nagsara na ang mga ito ng kani-kanilang bahay. Takot na baka sugurin o dukutin din ang kanilang pamilya ng mga aswang. Julia, pakawalan mo na ako dito. Pangako, hindi na ako magsasalita na ikaw ang nagpadukot sa akin. Na may mga alagad kang aswang at ikaw ang nagpapatay kay Domeng gamit ng mga aswang. Hindi pa ako tapos sa'yo, Mariel. Hindi pa ako masaya sa nakikita kong paghihirap mo. Ano pa ba ang gusto mo? Nagmamakaawa na nga ako. Walang hiya ka. Sumusobra ka na. Papatayin mo ako, ha? Ipapakain mo rin ang lamang loob ko sa mga aswang mong alaga. Alam mo, ang talino mo. Binigyan mo ko ng ideya sa kung anong dapat kong gawin. Hindi, Julia. Nagbibiro lang naman ako. Wag! 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 Hindi! Hindi. Yung aswang. Yan yung dumukot sa akin. Nandito siya. Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. Wag! Huwag kang mag-alala. Hindi kanya kakainin hanggat hindi ko sinasabi. Julia! Julia! Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na. Huwag mo akong ipakain sa halimaw na yan. Oh, akala ko ba hindi ka magmamakaawa sa akin? Bakit ngayon? Nagmamakaawa ka na. Parang awa mo na, Julia. Ayoko na. Pakawalan mo na ako dito. Sa isang kondisyon. Ano yun? Sabihin mo lang sa akin. Susundin ko. Gagawin ko. Basta pakawalan mo lang ako dito. Aaminin mo sa harap ng kamerang ito ang lahat ng ginawa niyo sa lolo ko ng araw na yun. Hindi! Ayoko! Wag! Dugo. Gusto kong sipsipin ang kanyang dugo at kainin ang kanyang lamang loob. Julia, parang awa mo na! Magsalita ka o tutuluyan kita. Naiinip ako, Mariel! No! Magsasalita na ako. Apo, ikaw na ba yan? Maaga kayatang umuwi ngayon. Anong ginagawa niyo rito? Nasaan ang apo mo, tanda? Ilabas mo siya ngayon din. Pinahiyan niya ako sa school, kaya magbabayad siya. Wala dito ang apo ko. Kaya makakaalis na kayo.
Wala pala ha? Domeng, halughugin niyo ang buong bahay. Opo, madam. Wala kayong karapatang gawin ito. Lumabas kayo ng bahay namin! Huwag ka nang Baro-baro na maingay! nga! Ano ba, tanda? Huwag ka sabing maingay. Naiinis na ako sa ingay ng bunganga mo. Ma'am, wala dito. Sinabi ko naman sa inyo, wala dito ang apo ko. Kung ganon, ganito na lang ang gagawin ko. Para pagsisihan ng apo mo ang ginawa niya sa akin. Domeng, sunugin mo ang buong bahay at patayin ang baboy sa kulungan. Huwag niyong gagawin yan. Wala kaming ibang mapupunta ng apo ko. Huwag niyong sirain ang dampa namin. Tumahimik ka nga kung kulubang ka! Huwag mo akong iiyakan dahil hindi ako naaawa sa'yo! Napakasama din niya. Lumayo kayo dito. Huwag niyong susunugin ang dampa namin. Aray! Ano ba? Tigilan mo ang pambabato mo! Domeng! Umalis Tigilan mo kayo dito. matandang yan! Umalis kayo dito. Tumbagay sa'yo matanda ka. Sige, Domeng! Kastiguhin mong matanda! Ito pa. Sige lang, Domeng! Ano ba? Huwag mong titigilan! Ma'am, hindi na siya kumikilos. Mukhang baldado na. Napuruhan yata namin ni Tano. Pabayaan niyo na yan dyan. Yung baboy, barilin niyo. Tingnan ko lang kung may matira pang kabuhayan ng pesteng Hulya na yon. Halos madurog ang puso ni Julia habang pinakikinggan ang lahat ng mga sinasabi ni Mariel. Nang matapos na ang babae sa pagsasalaysay sa buong pangyayari, hindi niya mapigilang sabunutan at sampalin ito. Dahil sa labis na galit, lumabas siya ng kwarto, nagtungo sa kanyang silid. Doon ay napaiyak siya. Pagkatapos ay pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang maaari niyang gawin kay Mariel. Kinabukasan, mugto ang mga mata na lumabas ito ng kanyang kwarto. Anong nangyari? Bakit mugto ang mga mata mo? Pinaamin ko si Mariel. Sinabi niya ang lahat ng nangyari ng araw na namatay si Lolo Ambrosio. Ano na ang balak mong gawin sa kanya? Hindi habang buhay. Magagawa mo siyang ikulong at pahirapan dito sa loob ng bahay. Alam ko ho, Aling Magda. Pinag-iisipan ko na ho kung anong dapat kong gawin sa kanya. Pag-isipan mong mabuti. Lalo na ngayon, hindi tumitigil ang pamilya niya sa paghahanap. Marami na ring mga pulis ang nagtatanong-tanong sa mga bahay-bahay kung nakita ba nila si Mariel. Ang iba'y tahasang pumapasok. Iba talaga kapag mga tiwaling opisyal. Huwag po kayong mag-alala, Aling Magda. Aalisin ko na siya sa bahay na ito bago pa makarating mga tauhan ni Mayor dito. Tumango na lamang si Magda bago nagpatuloy sa paghiwa nito ng mga gulay. Katulad ng sinabi ni Magda, marami nga siyang narinig na reklamo hinggil sa tahasang pagpasok ng mga tauhan ni Mayor Romano sa mga bahay-bahay upang hanapin lamang si Mariela. Kaya naman kinagabihan, sa utos ni Julia sa kanyang mga alagad na aswang, dinala ng mga ito si Mariel sa gubata. Sumunod na lamang si Julia sa gitna ng dilim. Umaalingaw-ngaw ang takot at iyak ni Mariel na humihingi ng tulong sa kung sino man ang makaririnig sa kanya. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Pakawalan niyo ako dito! Walang makakatulong sa'yo dito, Mariel. Walang ibang tao maliban sa atin. Anong gagawin mo sa akin, Julia? Gusto ko lang makipaglaro ka sa mga alagad kong aswang. Tatakbo ka? Hahabulin ka nila. Hindi! Hindi! Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Humingi na ako ng tawad sa'yo! Ano pa ba ang gusto mo? Bobo ka talaga, no? Nakapatay ka ng tao dahil sa kasamaan ng pag-uugali mo. Tapos akala mo, hihingi ka lang ng tawad. Ayos na ang lahat. Pwes nagkakamali ka. Ayoko na. Parang awa mo na. Pakawalan mo na lang ako. Takbo, Mariel. Takbo! Bilisan mo ang pagtakbo!
Nariyan na sila sa likod mo! Hindi! Bilis! Hindi! Wag! Nariyan ang mga aswang! Hindi! Tatagitin Sabi niya ko ako! naman sa'yo, Mariel, bilisan mo ang pagtakbo! Ayan tuloy! Nadagit ka ng aswang! Wag! Aray! Ang mga kuko niya bumabaon sa balat ko! Ilaglag mo siya! Ngayon din! Ang buong katawan ko! Ang sakit! Aray! Ang paa ko parang nabali! Ano, Mariel? Hindi ka na ba makatayo ngayon? Paano yan? Hindi ka na makakatakbo. Paano ka makakatakas niyan? Huwag niyo na akong pahirapan pa. Patayin niyo na lang ako. Aray ko. Hindi ko ibibigay ng ganun kadali ang gusto mo. Gusto ko, araw-araw kang maghirap at usikin ang konsensya mo dahil sa ginawa mo sa lolo ko at sa pagpapahirap mo sa akin. Kagapang ako. Aray! Napakat mong likod ko. Hindi ka makakaalis ng ganun kadali. Gusto ko, kapag bumalik ka sa pamilya mo, durog na durog ka. Naiintindihan mo? Oo! Aamin ka sa lahat ng kasalanan mo. Dahil kung hindi, katulad ng ginawa mo sa lolo ko, idadamay ko ang buong pamilya mo hanggang sa mag-isa ka na rin lang nakatulad ko! Oo na! Patawarin mo na ako! Dalhin mo siya sa paanan ng bundok. Siguraduhin mong hindi siya makakakilos. Ano ba? Para hindi siya makahingi ng tulong. Gawin mo na! Oo, masusunod, amo. Julia, parang awa mo na. Maawa ka na sa akin. Pinapangako ko sa'yo. Magbabago na ako. Dapat lang, Mariel. Dapat lang! Halika na! Sa kalaliman ng gabi, dinagit siya ng aswang patungo sa lugar na sinasabi ni Julia. Dinig na dinig ni Julia ang alulong ng mga aso sa paligid. Pagkatapos ay nagpa siya ang dalaga na umuwi sa bahay ni Magda. Kinabukasan, agad na pumasok ang balitang natagpuan si Mariel sa paanan ng gubat. Wala na raw itong malay at sugatan. Nakatingin naman si Magda at Julia at naghihintay kung magsusumbong nga ba si Mariel sa kung sino ang dumukot sa kanya. Lumipas ang maghapon. Wala silang natanggap kahit na anong balita. Sino yan? Daddy? Ikaw ba yan? Kuya Gilbert? Ako to, Mariel. Julia? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? May nagbabantay na tauhan sa labas ng kwarto ko. Nakalimutan mo na yata kung anong kaya kong gawin. Kaya kahit maglagay pa ang daddy mo ng maraming tauhan, hindi gagana sa akin yan. Anong kailangan mo sa akin? Akala ko ba pinapalaya mo na ako? Kayo ng alagad mong aswang. Hindi ba may usapan tayo? Aamin ka sa kasalanan ginawa mo? Bakit ko pa gagawin yon? Gayong nakalaya na ako sa'yo. At isa pa, ayokong madungisan ang pamilya namin. Wala ka talagang isang salita. Wala ka nang magagawa, Julia. May CCTV ang kwartong ito. At sigurado ako, malalaman nilang ikaw ang nagpadukot sa akin. CCTV. Sa tingin mo tanga ako na basta-basta na lang susugod na hindi mo na idinidispatcha ang CCTV? Ha? Sinira mo ang CCTV dito sa kwarto ko? Oo naman, Mariel. Hindi lang akong may koneksyon. Ang kaibahan lang natin, ang mga tauhan mo, tatanga-tanga. Ang sa akin, matatalino. Hindi. Umalis ka dito. Kundi sisigaw ako. Sige, sumigaw ka. Nang maipalapa na kita sa kasama kong aswang. Ano? Sigaw! Lubayan mo na ako. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi ako aamin. Magkamatayan na tayo. Mabait pa nga ako sa'yo eh. Dahil ikaw na itong kriminal, ikaw pa ang pinapakiusapan ko. Pero sige, dahil matigas ka,
Sino ang gusto mong unahin kong ipalapa sa aswang? Ang daddy mo? O ang kuya mo? Hindi! Wag! Wag mong gagawin! Parang awa mo na. Wag mo silang idadamay! Yun naman pala eh. Umamin ka na. Ayoko! Ayoko magalit sa akin si Daddy. Ayoko madungisan ng reputasyon at pangalan namin! Yun naman pala eh. Pero bakit pinatay mo ang lolo ko? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Lubayan mo na ako! Ayaw mo talaga? Sige, ilalabas ko ang video kung saan umamin ka ng lahat ng kasalanan mo. Hindi! Huwag, Julia! Huwag mong gagawin to sa akin, Julia! Walang hiya ka! Hayop ka, Julia! Hayop ka! Kahit anong sigaw ni Mariel, hindi siya pinakinggan ni Julia. Duman ito sa bintana ng kanyang silid. Sa tulong ng alagad nitong aswang, malaya itong nakaalis. Umiiyak naman si Mariel na umalis ito. Nakaupo sa sahig, taranta namang pumasok si Gilbert at tinanong kung ano ang nangyari. Nagtataka rin ang binata kung bakit walang malay ang mga taong dapat sana'y nagbabantay sa kanyang kapatid. Anong nangyari sa'yo? Bakit walang mali ang mga tao sa labas? Mariel, Kuya si Julia. Galing siya dito. Dudukutin niya ako ulit. Kuya, ayoko nang sumama sa kanya. May mga kasama siya. Kasama niya yung mga alagad niyang aswang. Kuya, please, tulungan mo ako. Julia? Yung schoolmate mo? Oo, galing siya dito. Kuya, siya ang nagpadukot sa akin. Paano niya namang magagawang ipadukot ka? Wala namang impluensya yun. Walang pera. Mangangala ka lamang ng basura, hindi ba? Hindi. Maniwala ka sa akin, kuya. May sa demonyang babaeng yun. May mga alagad siyang aswang. Siya ang dahilan ng pagkawala ko. At siya din ang rason kung bakit hindi ako makalakad ngayon. Kuya, may isisiwalat siyang magiging kasiraan ko at ng pamilya natin. Kuya Gilbert, please. Pigilan mo siya. Ayoko magalit sa akin si Daddy. Gusto ko sanang tulungan ka. Pero hindi ko maramdaman na totoo ang iyak mo. Pero sige. Sabihin mo lang sa akin. Ano ba talagang ginawa mo? Panay ang iyak ni Mariela. Hindi na ito magawang kausapin ni Gilbert ng maayos. Kaya kinaumagahan, nagtungo si Gilbert sa bahay ni Magda upang kausapin si Julia. Ngunit wala na doon sina Magda at Julia. Pagka-uwi ni Gilbert, laking gulat niya nang makita si Mariel na pilit na isinasakay sa isang pulis mobil. Ayon sa kanyang ama, umamin daw si Mariel sa krimen ng pagpatay sa lolo ni Julia. Siya raw mismo ang tumawag sa mga pulis at nagsabi ng buong katotohanan. Hindi na ito na ipagtanggol pa ng kanilang ama dahil bago na ang hepe ng kanilang bayan. Samantala, si Julia naman, nakahinga na ng maluwag nang malaman niyang umamin na si Mariela sa kasalanang ginawa nito. Panginoon, narito po ako ngayon sa paanan ninyo upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ko. Alam kong hindi ko dapat inilagay sa kamay ko ang batas. Pero yun ang nakikita kong paraan upang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng lolo ko. Patawarin niyo po ako sapagkat ako'y makasalanan. Diyos ko, lalo na't pati ang paggamit ng alagad ng dilim ay ginawa ko. Mais sa katuparan ko lamang ang paghihiganti ko.